Matigas kahit luto at tumatalbog pa raw na parang bola kapag ibinilog. Yan ang reklamo ng isang ginang na nakabili ng bigas sa isang palengke sa Quezon City. Isa sa ilalim daw sa test ang sample ng bigas para malaman kung tunay o peke ayon sa NFA o National Food Authority. Mahigit isang taon nang nakararaan nung may mai-report din na peking bigas di umano sa ilang mga probinsya. Pero lumabas noon sa mga test na wala namang fake rice sa Pilipinas. Live mula sa Quezon City, may report si Cesar Apolinario. Cesar? Jessica, isang ginang ang napasugod sa opisina ng Barangay Commonwealth dahil nga hindi raw nila mapakinabangan ang binili nilang bigas. Pero imbis sa tindahan isa uli ay sa barangay hall nagtungo ang ginang. Bit-bit ang 1 kilong bigas at 1 kutsarang kanin. Napasugod sa tanggapan ng barangay ang ginang na ito sa Commonwealth, Quezon City. Ang reklamo niya sa bigas na nabili raw niya sa isang palengke sa Litex. Pinakain mo sa anak mo, ano sinasabi nila? Wala, ayaw talaga nilang kainin. Ikaw ba? Kaya mong kainin? Siyempre. Ako, hindi ko na kinain. Kumakaldad kasi para siyang goma tumatalbo. Para patunayan ito, binilog niya ang kanin, saka pinaamoy sa mga tauhan ng barangay. Saka niya ito inihagis. Iba yung lasa niya. Wala siyang, parang hirap silang nguyain, ganun. Git naman ng tindera, hindi peke ang kanyang paninda. Maging ang mga opisyal ng barangay, sinuri ang kalidad ng bigas. Tumatalbog yun. Yes, talaga. Parang bigas. Tumatalbog, sir? Paano, sir? Sa Bulacan daw ito galing, pero nang tanungin kung may numero ng telepono o address ang supplier sa sako ng bigas. Pwedeng pa-check kung may number. Walang number. Kumuha na ng sample ng bigas ang mga opisyal ng barangay para maipasuri sa BIFAD o NFA. We have yet to get the sample of that rice para maipa-test namin sa aming technical people sa Food Development Center, yung FDC namin. Hulyo noong 2015, isang lalaki rin ang nagreklamong nakabili raw siya ng peking bigas sa Tanawan, Batangas. Matapos ito makain ng kanyang pamilya, nakaramdam daw sila ng pananakit ng katawan at panghihina. Sa City Hall mismo unang sinuri ang umano'y peking bigas. Natunaw ito at nagdikit-dikit matapos ilagay sa aluminum foil at ilagay sa apoy. Samantalang ibang variety natusta at natutong. Pero sa test na isinagawa ng NFA, lumalabas at tunay at hindi peke ang bigas. Posibleng natunaw raw ito dahil sa chemical sa aluminum foil. Wala rin daw sapat na ebidensyang nagpapatunay na ang naturang bigas ang dahilan ng pagkakasakit na mag-anak. Kumalat din noon ang balitang fake rice na ibinebenta sa Davao City. Pero batay sa pag-iimbestiga ng binuong Interagency Task Group, wala namang peking bigas sa lungsod. Posibleng mishandle daw ang inireklamong kanin at hindi naman sinasadyang malagyan ng kemikal. Depende rin daw sa variety ng bigas ang kalidad nito. Bago nito, napabalita ang pagkakapuslit umano ng fake rice sa India, Indonesia at Vietnam, kung saan umaangkat ang Pilipinas ng malaking bulto ng bigas. Sabi noon ng grupong Samahang Industriya sa Agrikultura, ang peking bigas gawa sa patatas, kamote na hinaluan ng synthetic resin o plastic. Hindi raw ito lumalambot kahit matagal nang niluluto. Kailangan may mga testing na ginagawa. Hindi lamang pwedeng naked eye lamang ang makakakita nun, kundi may mga ginagawa pang testing solution na ina-apply para makita kung talagang fake rice o hindi. Pero sa ilang buwang pag-iimbestiga ng ilang government agency noong 2015, ang resulta ng mga pagsusuri, walang fake rice sa Pilipinas. Jessica, sa mga nakakapanood nito na makikita ang hotline ng Bantay Bigas ang NFA, dyan sa inyong screen kung sakaling may mga napapansin ang mga nanonood sa atin na kakaiba sa nabibili nilang bigas ay pwedeng itawag sa mga numerong nakatala dyan sa screen natin. At kanina, Jessica, ikukwento ko lang tinanong ko rin yung ginang kung baka na-mishandle o baka yung bigas na binili niya doon sa palengke ay naihalo alimbawa sa
binili niyang isda na sobrang lansa or na nababad itong bigas na to. Ang sabi naman niya, nakabalot daw yung bigas at talagang sealed daw. At nang buksan niya, in fact nakita ko yung plastic na pinaglalagyan ng bigas at maayos naman, tuyong-tuyo Jessica yung plastic ng bigas sa pinaglalagyan. Ano? At ang sabi niya, hindi raw niya na-mishandle, basta idiniretso raw niya sa kaldero, hinugasan, niluto at hindi makain ng kanyang mga anak at nang itry daw niya ay hindi daw talaga niya makain. Yun ang pagkakasabi ng ginang na nakausap natin kanina. Jessica. Alam mo, Cesar, ang nagpapalala kasi parang nagdadagdag pa ng pagkabahala ng marami nating consumer. Yung mga nakikita ba sa internet, mga nakapost sa Facebook na di umano pagawaan ng mga peking bigas na makikita mo na plastic naman yon, tapos ang itsura parang bigas. Ano ba ang kasabi kasi ng mga otoridad tungkol dyan sa mga kumakalat na videong yan? Alam mo, wala pang magpapatunay, Jessica, no, kung authentic ito. Pero ang narinig natin, base rin sa pag-uusap ng mga nakausap ko mga opisyal ng barangay, ay wala pa raw makapagsabi nga kung authentic ito. At sinasabi nung iba ay peke nga raw. Yung video, parang sinasabi, pinalitan daw yung tumatalbog na bigas. Ibang bagay daw yung sinasabing yon. Hindi raw yun galing sa plastic na, kumbaga, pinanggalingan kung saan binili yung bigas. Ito namang tinutukoy kanina, although nakakapagtaka, no, kasi yung pinakapakita natin ngayon, yung baso na pinaglagyan ng bigas, biglang naging puti agad tapos nawala yung kulay. Ang sinasabi naman ng NFA ay baka variety ito ng bigas na binibili. Dahil Jessica, may mga bigas na pag bumili ka, may malagkit, may matigas talaga. Yung tungkol sa pagtalbog, hindi pa natin alam kung totoong peke nga ba ito o hindi. Pero Jessica, nung pinatikim sa akin yung nakabilog na bigas na yon, na kanin na, kumbaga, yung lasa niya, wala siyang lasa. Although iniisip ko rin na walang lasa ang kanin. Pero ang natikman ko rito, kakaiba nga yung lasa. Ang tinanong ko dun sa ginang ay baka may nailagay na something dun sa bigas. Baka nalagyan ng ulam na walang lasa o kung ano man, ano, na chemical or pwedeng ibang klaseng liquid. Pero ang sabi niya, wala raw siyang nilagay. Siguro ang pinaka mainam na gawin ng mga mamimili ay i-check mabuti. Baka yung bigas luma na. Pwedeng ganon, Jessica, dahil maraming lugar sa ating bansa ay nabinabaha, di ba? Baka yung mga bigas na naimbak ay naluma, binenta. Marami pa namang mga abusadong mga nagbebenta ng mga bilihin dito sa Pilipinas, lalo sa mga palengke. Kumbaga, pinapamura nila para mabenta agad. Yung pala, sira na itong klase ng binibili natin sa mga palengke, sa mga tindahan. So, siguro, Jessica, ingat na lang tayo rin at tignan natin mabuti ang ating binibili. Mas magandang tignan, amuyin natin, yun ang bili natin, di ba? Para mas safe, Jessica. Okay, alam mo, Cesar, ang pagkakaalam ko rin kasi, may preservative talaga yung mga bigas nating puti, no? Yung mga nabibili sa tindahan. Kasi naiimbak yan ng mahabang panahon. May nilalagay din silang mga chemical dyan to preserve yung shelf life na tinatawag. Hindi pwede kasing wala, otherwise bubukbukin. Katulad nung mga nabibiling rice na organic ngayon, no? Kasi walang chemical yon. Yun naman, pag bumili ka ng marami nun, bubukbukin. Ngayon, yun yung naiiwasan kapag ang binili mo yung regular rice na puti. Kasi yun, meron na talagang preservative yon para hindi mabukbok, hindi bubukbukin. Kahit mahabang panahon na naka-imbak yan sa mga bodega o kahit sa ating mga tahanan. Naka-imbak siya. Jessica, idadagdag ko na lang din. Kasi yung bigas na hindi naluto, no? Kinagat-kagat ko kasi din, medyo matigas siya. Kasi pagka kumakagat tayo ng bigas, naalala mo pag yung mga buntis, di ba, mahilig yan sa bigas. Ako nung buntis yung misis ko, nakikitikim din ako. Pag kinagat mo siya, parang nadudurog siya agad. Yun yung pagkakaalam ko sa bigas. Etong bigas sa kinagat ko kanina, ay matigas talaga siya, Jessica, hindi siya agad. Pag kinagat mo siya, hindi siya agad. Parang tingin ko nga, baka mabasag yung ipin ko pag kinagat ko. Sa sobrang tigas niya. Ang inisip ko naman, ay baka nababad sa araw, di ba? Pwedeng tumigas talaga at nagmukhang plastic na. So yun, hindi pa natin alam, otoridad na lang ang makapagsasabi kung ang bigas nga na yun
kapag na-test ay totoo o peke. So, hintayin natin, Jessica, rin yung ilalabas ng NFA. Kasi ang huling ginawa ng opisyal ng Barangay Commonwealth, kinuha nila yung lahat ng sample, yung may mga presyo dun sa nakita natin, 42, 44, may mga 43 doon. Lahat yun, kada isang kinuha na nila ng bigas ng sample at dadalhin nila ito sa NFA para masuri at malalaman na natin, Jessica, kung talagang peke o hindi itong bigas na ito. O dapat imbestigahan nila yan sa dami nating kumakain ng bigas o sa dami nating hindi mabubuhay ng walang kanin. Kailangan imbestigahan nila yan sa lalong madaling panahon. Maraming salamat sa iyo, Cesar Apolinario.